Hi guys! Welcome back again to my vlog. So, mabilis ang intro lang po ito para sa new natin na tutorial video. Actually, kagigising ko lang. Mabilisan lang to kasi wala pa akong intro doon sa bago kong gagawing vlog. So, dito nga po guys, itong next video natin na to, it's all about how to cash in sa inyong GCash account habang nandito kayo sa abroad. Kasi yung last video ko ng about sa GCash, maraming nag-PM sa akin personally at the same time may nag-comment dun sa vlogs ko. Tinatanong nila kung paano sila magka-cash in kapag nandito sila sa Taiwan. So, eto nga yung mga comment yan ng ating netizens na nagtatanong kung paano nga ba mag-cash in kapag nandito ka sa Taiwan papunta sa iyong GCash account sa Pilipinas. So, bali, ang gagawin ko dito guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano ako naglalagay ng cash in sa aking GCash account at dun ko na pinapadala sa mga kapag-anak ko or ginagawa ko na rin kasi siyang savings account ko. So, dun talaga ako nag-iipon. Maganda lang kasi mag-ipon dun para nga pagkakailangan mo magpadala, mas murang charges lang ang sinisingil nila sa inyo is 15 pesos lang. Kung GCash to GCash ka, free of charge na yon. So, tuturo ko na lang po sa inyo para dun sa mga hindi pa nakakaalam at interesado naman na gumamit ng ganong application, makita nyo na lang po dito sa video na to. Kasi baka hindi lang si madam ang nagtatanong, meron din iba. So, binlog ko na lang to. Continuation lang to nung una kong vlog about GCash. So, kung interesado po kayo, just keep on watching at huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking mga videos para pa po ma-notify kayo sa upcoming videos ko. Thank you for watching! So, bali dito nga guys, tatlo yung ginagamit ko na application para makash in ko yung GCash ko. Una kong ginagamit dyan, yung isi-share ko sa inyo, etong EMQ natin. EMQ Send na meron tayo dito sa Taiwan. Kung hindi pa kayo rito nakapag-register, mag-download kayo. Tapos mag-register kayo, hihingi lang naman yan yung importanteng details nyo, mga personal information nyo, ARC nyo. So, as you can see guys, marami na akong napadalan dito. Ayan, dito kasi ang charge niya is 199 NT lang siya. Tapos ang minimum niya is 29,999 Taiwan dollar. So, malaki din naman po yung limit ng ating padala. Hindi siya yung mababa. So, dito mo makikita yung Yan. Dito mo makikita yung rate kada araw na magpapadala ka. Yan. Tapos, ito yung mga transfer niya. Yan. Ngayon, for example, ang gagawin ko na lang dito, gamit ang EMQ, magsisend na lang tayo kunyari. So, dito, pagka nag-send ka, ayan, lalagay mo lang yung Taiwan dollar na cash kung magkano papadala mo. Let's say, kunyari, kakash inan ko yung GCash ko ng 10,000 NTD. So, 16,726 siya sa Pilipinas, no? Ngayon po, send money natin. Pag nakita nyo dyan sa send money na yan, meron na ako ditong nakalagay mismo to. Eto, yan. Ako yan. So, i-click ko yan. Kung mapapansin nyo, ayan, kung mapapansin nyo siya, meron akong anywhere. Hindi ako nagka-cash pick up. Yan, cash pick up, wala din yan, ganyan. So, dito ang ginagamit ko, yung aking dito sa EMQ, ginagamit ko yung aking Banco de Oro at saka yung aking GCash account. So, kung makikita nyo, dalawa yung account ko dito na nakalagay. Kasi, minsan, gusto ko sa video ako magpadala, minsan dito naman sa GCash account ko. So, nakaseparate yung pera ko kapag pinapadala ko para sa mga ibang purposes sa buhay. Alam niyo na. So, since meron na akong record, click mo lang si GCash. Meron na siya eh. Ngayon, after mo dyan, pindutin mo lang tong add.
Yan, pindutin mo lang tong add na to, add plus sign na yan. Tapos, magsusulat ka na yan. Yan. Lagay mo na kung kaninong kung kanino mo ipapadala. Diyan yung unang-una mong gagawin kapag maglalagay ka ng new recipient, add a recipient. So dito, ito nga yung pinagpipilian natin. Yan meron siyang bank account, cash pickup anywhere, cash pickup Cebuana Luerlier, Palawan, at saka ito nga yun, e-wallet is GCash. Yan, lagay mo lang yan, click mo lang yan. Tapos ilagay mo ang kanyang mobile phone number. So ang mobile phone number ng GCash ng GCash mo o kaya ng GCash ng papadalan mo, ilalagay mo lang diyan and click mo ang save and done. Kaya sa akin, isang beses nyo lang naman i-enter yon kasi kapag na-enter nyo na yon, makikita nyo siya na nakalagay na siya dito sa iyong mga accounts. So, click ko lang yan. Ito naman, paano mo siya babayaran, di ba? Bayaran natin siya, pindutin mo yung iBone at 7-Eleven. Confirmation, yan. Fill up ka lang, select relationship, purpose, mga etc. So, dito, importante to, I declare source of fund for this transfer is salary. Submit mo lang yan. Naglalagay sa akin, please fill the required information. So, lagyan natin siya ng kunyari, self, tapos purpose ko sa kanya is family living expenses, submit. Diba? Transfer submitted. Yan, you have the request of you will notify once your payment is ready. So, ito ng ating see details under review. Pero ang sabi ko dito, padadalan ko ang aking yan na, lalabas na yung your payment. Dadalhin mo na lang yan siya sa 7-Eleven para bayaran. Ito na ilalabas waiting. Diba? Ito na yung lumabas sa kanya, waiting payment na. So, dadalhin mo na lang sa 7-Eleven para bayaran. Ganun lang po kadali. Yan po yung unang application natin. So, ito na yung kalalabasan yan. So, babayaran mo siya sa 7-Eleven through iBone. At ang next natin is ang ating EEC Taiwan EEC Remit application. Ito yan. So, click mo lang yan. Dito, mag-remit money ka. Yan. Sa remit money, ganun din naman. Kung makikita niyo yan, bank, GCash, and PayMaya. Yan, So, ito yung rate niya. Ngayon, click mo si bank. So, pag click mo si bank, lalabas dito yung GCash. Pindutin mo lang yan, province, sa Agbra, confirm. Diba? Yung mga ganun lang. Tapos, follow mo lang to. Next ka lang hanggang sa matapos yung pipilapan mo para makapagpadala ka. So, ayan na nga, GCash Abra. Charotera lang. Kunyari, GCash Abra. Tapos, NTD siguro. Kunyari, mga 20,000 NTD, no? Mas malaki yung palitan dito kung mapapansin nyo. Iba-iba ang rate nila depende sa application. Sige. Click natin ang next. Try new amount to maximum service fee. So, gagawin natin 10,000 na lang kunyari NT. Done. 1,098. Diba? Ito na yung pipilapan nyo lang yan. So, pag napilapan nyo yan, next kayo. So, hindi ko na ma-next, diba? Basta ito lang yung pipilapan mo. Receiver, contact, branch name, yan. Tapos, babayaran mo na rin siya sa Family Mart 7-Eleven. Yan yung pangalawa. Pangatlo natin, ito kasing EMQ, at EEC Remit, pwede mo siyang bayaran through ang EMQ is for 7-Eleven only. Ang EEC is for 7-Eleven, Family Mart, etc. Basta pwedeng mabaril yung tie-up nila. Marami silang tie-up method dito sa atin sa Taiwan. Ayan yung pangalawa. So, kasi
ang EMQ tsaka mga EEC remit natin is through application na lang. Ngayon po, kapag nagpapadala ka sa GCash, gumagamit pa tayo ng application na to. Kasi pag dinala mo siya doon mismo sa padalahan, like sa mga RJ Mart, EEC store, wala pa silang access na dediretso siya sa GCash nyo. Hindi pa siya kasama. Doon pa lang sila nasasama sa puro application na ganito. So, ito ang mga legit application yan. Ang EMQ Send at ang EEC Remit. Yan, automatic. Mamimili ka na lang Bangko, Cebuana, etc. etc. Tapos nakalagay doon ang GCash Bank. So, yan ang mas madaling paraan. So, na kayo sa RJ Mart or EEC, di ba? Para matransfer lang yung GCash nyo, ito yung third ways natin para ma-cash inan mo siya. Magpadala ka sa iyong BDO personal. BDO, kung meron kang bangko ng BDO, doon mo siya padalan. So, ako minsan ginagamit ko rin yan. Depende sa trip ko. So, ako kasi meron akong BDO mobile banking. Pagka nakapag-login ako dyan, no? So, login ka muna. Ito kasi, bangko to bangko pa, marami pang process. So, di ba, pag savings account mo na, ito na yung account mo. Punta ka ngayon dito sa send money. Another local bank. Ngayon sa another local bank, kapag una ka pa lang na magpapadala, wala ka pang choose one. Sarado pa yan. Ako kasi, marami na akong pagpipilian. So, ibig sabihin, ito yung mga pinadalan ko dati ng pera. Yan. So, pagka sa choose one ka, proceed ka lang without template. So, continue mo. Pagbago ka, ito yung mga pipil-upan mo yan. Diba? Fill-upan mo lang yan form ng padadalan mo. Meron naman yan destination account number, ayan, etc. Mababasa nyo naman yan hanggang sa i-confirm nyo na lang. So, ako kasi nga, ang maganda naman dito, kapag meron ka ng ganyan, automatic na siya na papasok siya sa choose one. Basta hindi siya BDO, nasa choose one na siya. Diyan na ako namimili. Yan yung mga pinapadalan ko. So, kiniklik ko na lang siya, automatic na naka-record na yung details nila. So, choose one tayo, kunyari, no? Yan, mag-choose one tayo, continue. Fill-upan mo lang ito. Yan, fill-upan mo lang natin tong mga details na yan. Tapos, dito nyo makikita yung destination bank kung gusto nyo ng GCash. Yan, no? Meron tayong GCash, nasan ka na? Ayan, napin mo lang si G. Yan, to. Yan ang GCash GXY. So, click mo lang yan. Pag nandyan na yan, at tapos mo na lahat fill-upan yan, diba? Pupunta ka na ngayon sa confirm. Siyempre, hindi ko ma-confirm kasi wala akong kompletong details. So, basta na-fill-upan mo na yan. Ganun lang po kadali itain yung video, tsaka nyo siya i-transfer sa inyong GCash. Ganun lang po. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo at sa ating mga ganitong application. Napakagandang tulong nito kasi ang GCash ay marami siyang purposes. Tulad ko, kababayad ko lang sa kanya gamit ang GCash ko ng pagkuha ko ng aking PSA at Senomar sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan mag-utos na magpadala sa bayad center. Siyempre, pag nagpasuyo ka, may bayad din sila, kaya tayo na lang through online. Next video ko na po yun i-explain. Sa eto, roll lang natin ang mabilisan para masagot na yung tanong ng ating mga viewers. Thank you for watching, guys, at please do subscribe po to my channel. Paki-like naman po ang aking mga videos. Pa-share na din po at pa-subscribe naman, guys. Thank you so much po. Until next time po sa susunod kong mga vlogs. Thank you for watching.